Suportado na, Inday Sara suportado ng Inc. BBM at Boying nagpanik na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Political PH TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Political PH TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Magandang araw sa inyo mga banateros. Naku po! Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Banat Bay. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Banat Bay. At syempre huwag niyong kalimutang suportahan ng mga idol natin, Banateros. At isa dyan ang idol din natin na si Sir Banat Bay. Ipagpatuloy natin. Hindi itong balita na ito. Breaking news. Nagsalita na po ang Iglesia ni Cristo. Nako, meron silang special announcement. Meron silang pasabog ngayong araw na ito. At naku, lupit mga kababayan. Ito ay... Nako, pakinggan nyo na lamang po dahil pagkatapos po niyan ay meron sasabihin din si Marcoleta. Nako po, pag-usapan natin yan. Alam mo, matindi itong nangyayari na ito. Kung dati yung nagsasalita noon nung panahon ni Marcos Sr. ay walang iba kung hindi yung si Cardinal Sin. Yung kung maaalala nyo sa EDSA noon, si Cardinal Sin ang nanawagan. Ngayon, nako, yung mga pare adik na. Ay, nako. Nako! Yung mga pare, kung hindi adik, bayot. Gago! Kung hindi naman adik, hindi bayot, ganid. Gago! Linawin natin po hindi po ako naninira ng relihiyon. Ako po ay nagsasabi lamang ng katotohanan sa mga ministro o di kaya namumuno dito tulad ng mga pare. Alam naman po natin yan. At hindi rin po ako kaanib ng iglesia Baka sabihin po ninyo, kinakampihan ko. Hindi po. Kaya lang kasi dito, napakaganda ng kanilang banat, yung kanilang pasabog dito. Talaga namang masasabi nating ito dapat ang statement ng lahat ng religious groups. Diba? Alam naman natin, syempre matik na po ang KOJC o yung kay Pastor Kibuloy ay talaga namang alam nyo na statement paninindigan yan. It's no longer questionable because tayo pa lang sa SMNI, alam nyo na yan. Pero ito, may isa pang grupo na malaki na talagang matindi ang panawagan sa ating gobyerno. Nako, eto na. Panoorin na natin to ladies and gentlemen dahil nako, ayoko nang bitinin. Pagkatapos ito meron tayo di-discuss naman doon kay Marcoleta yung kanya mga banat, okay? Pasok. Magandang mamayan. Opo, salamat po. Meron po akong mensahe na nais kong basahin sa ating mga manonood. Payagan po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2025, patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan. Maganda yung pagkagamit niya ng natatanaw. Bakit? Hindi naman po sinabing kailangan matapos. Napakahirap nun, yung matapos mo ang korupsyon. It will really take time. It will really take more than one administration. Pero yung natatanaw, when you say natatanaw, meron ka nang nasisilip. Oo, yung nakikita mong nagkakaroon ng progreso. Yung pinaglaban nila na may nakikita kang pag-asa. Kasi talaga yung totoo naman yung sinabi ni Sir Banat Bay. Yung korupsyon sa bansa natin, hindi naman ganun kabilis talaga mawawala yan. Nandiyadyaan pa rin yan. Pero siguro kung pagdating ng panahon, yung pabawas ng pabawas, maaaring mangyari. 'Di ba? Sana mangyari yun. Pero yung matatanaw, maganda nga naman yun. Kumbaga, masilip naman yung magandang resulta kahit papaano na nagbabago kahit konti. Problema ngayon wala pa rin, hindi pa rin nagbabago, ganun pa rin. Kahit kapiraso, kahit konti, may nasisilip ka ng pag-asa baga. Yun yung sinasabi dito ng iglesia. Wala pa tayong matanaw ni konting hope from the government. A little hope would not give us na hope, frustration, di ba? Konting hope man lang may makita tayo, may maano tayo. Wala wala talagang effort
yung effort ng ICI, lalo lang napalala lahat ng kanilang hakbang para di umano sabihin na meron effort, kesa na tumulong para tayo ay maging kampante na may ginagawa ang gobyerno, ay wala. Sa totoo lang kasi, di ba, may mga nakikita tayo na mga testigo, mga witness na lumalabas na marami silang pinapasabog. Kumbaga, marami silang ibinubunyag. Kaso ang lumalabas sa kanila, sila na lang yung nagsisinungaling. Sila yung pinapalabas na sinungaling. Di ba? Kaya para sa akin, yung mga katiwalian ngayon, yung mga korupsyon, hindi yan masosolve. Diba? Hindi masosolve yan. Kasi sa totoo lang, wala eh. Kahit magsalita sila ng nalalaman nila, kung totoo man o hindi, lalo na kung totoo, is hindi sila pinapansin. Lumalabas pa na sila ay sinungaling. Ganun yun eh. Kahit gaano ang karami ang magpatunay na talagang merong katiwalian na nangyayari, hindi pa rin nila pinaniniwalaan. Ang mga naiipit palalo yung mga taong naghahayag ng katotohanan. Sila talaga yung naiipit. Sila yung lumalabas na masama. At mas lalo pang nakasama. Mantakin mo nag-create ng independent na commission to find out kung ano talaga nangyari. Ano nangyari? Lalo pa natin na-discover na hindi pala binigyan ng pondo, hindi binigyan ng maayos na opisina, hindi binigyan ng weapon para sawatain itong korupsyon. So, mas lalo tuloy natin na pagtanto na pinaglalaruan lang tayo ng administrasyon ni Marcos. Yun yung sinasabi. Wala tayong makita ni Conte. Diba? Pinaimbestigahan. Saan pumunta? Sa Davao City. Hindi pinuntahan yung Ilocos. Nandun ang lahat ng direksyon ng korupsyon, direksyon ng ghost flood control sa Ilocos Norte. Saan pumunta? Sa Davao City. Gago! May na-discover ba? Oo, may na-discover sa Davao City. Kasi nandun daw yung kalaban nila eh. Na napakaganda. Gago! Di ba? Kaya tuloy yung tao, mas Ang lalong... problema, kung nagpunta sila sa Davao, nakikita nilang maayos ang progreso doon, maganda, maayos. Ang problema sa kanila, kahit maganda ang nakikita nila, pangit pa rin ang i-feedback nila dyan. Diba? Ganun yan eh. Basta importante, ang mga Duterte ay masira. Diba? Yun talaga ang gusto nilang mangyari. Ginagago na kami talaga nito eh. Tama, mali. May nagsalita. Ano ginawa? Yan, nagsalita si Gutesa. Tinakot. Diba? Hindi lang tinakot, talagang, alam mo yun, hindi maganda ang pagtrato. Hindi man lang pinakinggan. Kinonsidera pang siya ang may kasalanan. Yun yung Ibig sinasabi sabihin, doon pa lang natin. nakikita na ng tao, tangina, gaguhan to. Sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip ng mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Kung kaya't hanggang ngayon, Sapul sila ron. Totoo yung sinasabi ng INC. Na kung sino pa yung naghahayag, sila pa yung lumalabas na masama. So para sa akin kasi nakikita ko kahit na meron pang mga tao na gano'n na gusto pang maghayag ng katotohanan, parang nagdadalawang isip sila eh. Kasi parang mas lalo pa sila pa yung mas maiipit eh. Kumbaga yung mga sinasabi nila hindi pinaniniwalaan, hindi mapaparusahan, hindi maiimbestigahan, parang baliwala lang, nandudun lang sila eh. 'Di ba? Kapag medyo hindi nagustuhan yung sinasabi ng mga tao na yon, ng mga testigo na yon, 'di ba? Kita mo naman ginagawa sa kanila. Masyado silang pinipressure, binabraso sila masyado. 'Di ba? Kaya alam naman natin talaga dito na parang nagkakaroon ng bias. No? Nagkakaroon talaga ng pagtatakip, no? Masama mang sabihin, pero yun talaga nakikita natin, napapagtakpan kung sino yung dapat pagtakpan. No? Hindi talaga nila dinidiretso na kapag sinabi nung testigo o witness na yon o nagpapahayag na yon na si ganito, kasabwat, si ganito, dapat pinapatawag niya para imbestigahan. Pero hindi, pag dumarating na doon, talagang nililiko nyo yung usapan. Tapos sasabihan nyo pang sinungaling yung nagpapahayag na yun. ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na Ganda nun ang sinabi ang mga taong naglalabas ng impormasyon o testigo ay tila sila pa ang pinag-iinitan at kinukulong.
isa na rin dyan, hindi lang si ano yan si Diskaya di ba? Hindi natin kinakampihan si Diskaya. Pero siya na nga yung nagsabi, kami nagdi-deliver kami kay ganito, kay ganito, kay ganito. Kinumpirma nung kay Gutesa, kinumpirma nung kay Zaldico, kinumpirma nitong mga 18 na testigo. Sino kinulong? Si Diskaya. Gago! Yung mga Yung mga sinabi nga ni Diskaya, wala tayong nakita kahit isa eh. Diba? Hinahanap yun. Nasaan na yung mga yun? Diba? kontraktor, asan na? Yung mga congressman na kontraktor, ayun, nagpapakasasa. Gago! Saka nakakita ng ganun. Di ba? Kung sino pa yung tinuro talagang may kasalanan, yung nagturo pa ang ikinulong. Laan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. 1 trillion na pondo ang kanilang ninakaw. Alam niyo ba kung magkano yung 1 trillion? Ang lupit niyan mga kababayan. 1 trillion. Laki, no? No Todo na wonder, yun. sabi nga 'di ba ni Attorney Bali, nakalimutan, hirapan ako sa pangalan ni Sir. Ni Attorney, basta ni Attorney Matikas. Si Attorney Matikas, sabi niya, kung dati daw, kasi tinatanong sa kanya, bakit ba ngayon lang nagsalita at bakit hindi pa noon kumalas itong mga security? Una, kasi daw noon, once a month, once every 2 months, ang delivery. Sabihin, madalang, hindi ganon. Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin na ngayon lang nagkaroon ng korupsyon. Hindi, matagal na yan. May ganyan. Pero sobrang madalang nung gaganyan. Ang tanong, bakit ganyan sila nagsalita? Kasi nga, araw-araw na daw nagdi-deliver ng sobrang dami. Grabe, no? Totoo naman yung sinabi ni Sir Banat Bay na talaga namang may korupsyon dati pa. No? Pero hindi naman talaga ganito kagarapal. So eto, yung nangyayari ngayon, nababalitaan natin na talagang yan, sinabi ni Sir Banat Bay, araw-araw talaga. Parang grabe talaga yung ginawang pagpapahirap sa mga Pilipino na sila yung talagang nagtatrabaho, nagsisikap, na buong akala nila makakatulong kami sa bansa sa pamamagitan ng pagbabayad ng buwis namin, pero hindi naman pala. Na laging sinasabi ng mga kapwa natin Pilipino, at least nakakapag-ambag ako sa ating bayan. Nakakatulong ako sa pamamagitan ng paghuhulog ko ng buwis. Pero hindi pala. Mas nakakatulong pala sila doon sa mga taong nakikinabang sa kanilang buwis. Pambili ng Porsche, pambili ng bag. Diba? Pagtaka na yun. Diba? Nakakapagtaka na yun pagka ganun na ang delivery. Sobrang araw-araw na. Araw-araw. Malay-maliit ang dinideliver. Para kasing iniisip nila, month by month, nagkakaroon ng malaking buwis, di ba? Kasi pag samasamahin mo, pera ng tao sa buong Pilipinas, di ba? Napakalaking halaga niyan. Oh. So, kaya sila nagsalita na ngayon. Tapos nakita pa nila yung kasamahan nila, kinonfirm na yung pera ay galing sa flood control at kung ano-ano pa. Sapagkat ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na we will go where the evidence lead us. Lacson, maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin. Tapos na ang political career mo. Yan ang totoo. Hindi, sa totoo lang talaga, itong kay Laxi talaga, yung sinasabi, we will kung saan dadalhin ng ebidensya. Ang problema, sinasalpak na sa mukha niya yung ebidensya, pero hindi. Papunta na sa kanya, tinatabig niya patabingi. No? Tinatabig niya patabingi. Kung tutuusin talaga, wala siyang sinabi kay Marcoleta. Kung kila Marcoleta yan, kung si Chis Escudero pa ang Senate President, si Marcoleta pa yung may ng Blue Ribbon, siguradong alam natin na mayroong patutunguhan. Kasi kapag sila may mga narinig sa testigo, pinapatawag talaga kaagad. Hindi katulad dito, pag narinig nila, medyo, mukhang kaibigan ko yung binabanggit nito, medyo, nagsisinungaling ka, no? Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Mabait yan. Sabay pa nga kami kumakain yan. Binibigyan pa nga ako ng candy niyan. Parang ganun. Diba? Bago! Dahil sa ginawa mo, tapos na ang political career mo. Ito Para sa akin talaga, ito si Laxi, wala lang. Sila yung sumisira nga sa political career nila. 'Di ba? Talagang siya nakilala siya bilang matikas na pulis, pagdating diyan ngayon is talagang wala.
May mga nagsasabi na nabahagang buntot niya, parang gano'n na lang, parang nagsunod-sunuran na lang, gano'n na lang. Yun talaga ang nagiging komento sa kanya ng mga tao, hindi sa akin nanggagaling, sa mga tao nanggagaling yan. 'Di ba? Kaya yung political career niya talaga parang sumisiso-siso na. Sana maging maayos pa ang political career niya sa mga susunod na eleksyon. Sana tignan natin. Sinasabi, where the evidence go, o kung saan yun, doon kami pupunta. Kitang-kita na ng taong bayan, niloloko mo, dinadivert mo ang lahat ng mga nagsusumbong sa gobyerno. Masampal na ebidensya. Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, kabilang ang umano'y nagpadala ng mali-maletang pera. At kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Nako, Ang problema nga, yung mga sundalong yon, ng mga lumabas, mga sinungaling daw. Hindi nagsasabi ng katotohanan. Grabe naman, sila-sila, ang dami nila, lahat sila sinungaling. Kasi lahat simula kay Diskaya nga naman, para nagkakasunod-sunod, nagkakatugma-tugma hanggang kay Saldico, tapos sa mga sundalo, kay Gotesa, nagkakatugmaan sila Parang grabe naman yung pagsisinungaling na ginawa nila. Diba? Kasi kung nagsisinungaling sila, alam naman nila yung parusa na mangyayari sa kanila. Diba? Maglalakas loob ba sila? Sino ba yung mga kinakalaban nila? Yung mga nakapwesto yun. Diba? Pero bakit sila naglalakas ng loob ng ganyan? Bakit tila walang malinaw na hakbang Tapos upang sinasabi may tao daw sa likod nila. Diyos ko ba, mas malakas ba yung tao sa likod nila kaysa nakapwesto ngayon? palawakin pa at tapusin ang investigasyon? eto malinaw to Sinasabi nila, meron sundalo. Una yung si Gutesa. Tapos nadagdagan pa. Etong mga retired, di ba? Sana, ang sinasabi lang dito, huwag niyong isarado. Mag-imbestiga tayo. Kasi nga, ikaw Lacson, andali, pipigilan ko yung magmura. Ikaw Lacson, yung meron dalawang lumapit sa'yo, na di umano, may-ari ng bahay na binili. Di ba? Tinakpan mo pa mukha. In-entertain mo nga In-entertain mo. Eto, 18. Hindi mo man lang buksan ang Blue Ribbon Committee para imbestigahan. Anong tawag sa'yo? Kasi nga raw, iba yung tinuturo. Pero siguro si BP Sara ituturo nila, i-open niya yan. Ura-urada. Kaya ka tinatawag. Kasi daw tinalo sila, 'di ba? Tinalo sila ni BP Sara. Talaga kasi si BP Sara malaking threat. Para sa akin talaga. Kaya Huwag kupal ng ibang mga netizen Hindi ako tumatawag sa kanya. Yung ibang mga netizen, pag makikita mo sa komento, kupal naman yan Gago! Walang kwenta. Totoo. Talagang halatang pinagtatakpan mo yung iyong, ewan ko kung ano man tawag mo, Kita-kita boyfriend naman ba yun? Hindi, boyfriend, ibig sabihin kaibigan na lalaki. Hindi ko sinabing boyfriend na jowa kaya nga sila nilagay dyan, yun din ang trabaho nila Para kay Auntie Claire. Kaya siya nilagay dyan bilang spokesperson na hindi naman talaga spokesperson ng trabaho niya. 'Di ba? Nilagay yon para sa trabaho niyang ganyan na bumanat sa mga babanat sa administrasyon. Ngayon dito naman sa kanila, diyan sa Senado, nilagay sila diyan sa posisyon na yan, pinilitan si Cheese, pinilitan si Marcoleta, nilagay sila diyan para ipagtanggol pa rin sila. Yun dapat nilang ipagtanggol. Yun ang pinakatrabaho nila diyan. So kung hindi nila gagawin yon, yung trabahong yon, mapapalitan na naman sila. Gaya naman si Cheese, 'di ba? Iniisip natin, akala natin talaga si Cheese hindi magiging transparent. Pero ang ginawa ni Cheese talagang sinuway niya talaga. Talagang kumampi siya sa taong bayan, sa katotohanan. 'Di ba? Kaya siya naggaganya, kaya siya tinanggal. 'Di ba? Bigan na lalaki. Si Soto, pinagtatakpan mo porket merong sinabi na kasama siya sa diniliberan? Gago! Ulitin natin na pag sinabi nating boyfriend ibig sabihin po nun, lalaking kaibigan. Boyfriend. Lalaki Lalaking na kaibigan. Malinaw yan Anong ebidensya pa kaya ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mga mastermind sa katiwaliang ito? Nako po. May mga pahayag din na ang paglitaw ng mga dating sundalo ay bahagi ng isang destabilization plot. Destabilisasyon Kung daw ganoon yun. ang paratang, hindi ba lalo itong dapat imbestigahan sapagkat ang destabilisasyon laban sa gobyerno ay isang seryosong usapin? Alam mo, panalo kayo dyan, sir.
Saludo ko. Magandang ano yun logic yun. Kung sinasabi nilang destabilizer itong mga 18 na sundalo na ito o dating sundalo, dating Marines at Army. Kung sinasabi nilang destabilizer, di ba dapat nga mas lalong imbestigahan? Oo, Kasi tama. simple lang yan eh. Eto, kayo, Congress, dati mayat-maya ang Quadcom. May sinabi si Attorney Matikas na sa bawat hearing nyo daw ay may pumupunta kayo sa opisina ni Zaldico at paglabas nyo may daladala na kayong 2 milyon. Inakasahan kayo. Bakit hindi ninyo patawag sa kamera etong mga sundalo na ito? Oo. Di ba sabi nyo, destabilizer sila? Di patawag nyo. Oo. O sige, ano ebidensya mo? Na kumuha kami ng 2 milyon doon sa opisina ni Saldico. Di pwede sanang sabihin nila, sir, di ba nagkape pa nga tayo? Nilibre mo pa ako. Iniiwasan nila yun. Baka mamaya may madulas ng gano'n, no? Hindi, di ba? Bakit di nyo ipatawag? Ikaw, Soto, pinangalanan ka rin, tumanggap ka, di umano, allegedly, ng male-maleta. Bakit di nyo patawag? Talaga si Tito Sen talaga, kaya hirap ako ipaglaban. Hindi talaga totoo, no? Ako nang hihinayang kay Tito Sen talaga na didikit sa mga ganitong klaseng issue talaga. Para imbestigahan. Bakit tila umiiwas kayo? Tapos ang dahilan nyo, hindi na kailangan ng mga ganitong akusasyon dahil ito ay katawa-tawang akusasyon. Ulul! Gago! Yung mga witness nga ni Ontiveros, ini-entertain nyo eh. Pinag-aaksaya nila ng oras eh. Kahit balu-baluktot ang sinasabi ng witness ni Ontiveros, ini-entertain Kahit walang kakwenta-kwenta talaga yung mga witness noon. nyo. May isa pa doon umamin na sinabi niya, di umano, allegedly, ay siya daw ay binayaran lang ni Ontiveros. Gago! Bakit ayaw nyo ipatawag? Di ba? Dati nag-hearing kayo, Baka daw kasi magkabistuhan pa nagkaharap-harap. Siyempre nga naman, pag may nabanggit yung mga witness na yon, yung mga sundalong yon, pag may nabanggit, siyempre, sinabi ni Banat Bay na, di ba, nagkape pa nga tayo. Siyempre, baka mamaya matulala yung, di ba, magulat. Magkabulul-bulul sa sagot. Ano sinasabi mo? Hindi ako yun, ha? tawag siya nung nag-akusa siya. Ngayon, nung bumaliktad siya, sinabi niyang, hindi totoo yan, pinilit lang ako, binayaran lang ako. Bakit di niyo patawag? Kasi nga, pinoprotektahan ninyo ang inyong mga sarili. Gago! Ikaw, Lacson, nakala ko ba where the evidence leads us? Ang sinasabi mo, here, ito yung ebidensya. Bakit ayaw mong ipatawag at pinoprotektahan mo yung boyfriend mo? Gago! Ulitin natin, pag sinabing boyfriend, kaibigan na lalaki. Malinaw yan, ha? Ukol sa pambansang seguridad. Bukod dito, ang malawakang bahagi ng inihayag ng mga dating sundalo ay tuwiran pa namang may kaugnayan sa naganap na paglimas sa salapi ng bayan. Matamang naghihintay pa rin ang sambayanan kasama ng milyon-milyong Pilipino sa buong mundo at maging ng mga international media at iba pa na nagmamasid, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nakabantay. Maling isipin na nalilimutan na ng mga Pilipino ang isyong ito sapagkat ang pondong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mga mamamayan. Ang aming panawagan ay nananatiling malinaw. Kaya nga, itong mga Pilipino, dapat tayo magalit. Hindi ko sinasabing magalit tayo sa gobyerno at magrebelde. That's not my point. Mali yun. Magalit dito sa mga politikong magnanakaw. Yun. Yun talaga. Pagkataon lang ang dami nila. Kaya mukhang entire government Kaya na. nga sinasabi natin dito na talagang yung ink, buti na lang yung INC is maganda talaga yung pananaw at prinsipyo nila sa buhay nila. No, pinapakita nila talaga na makatao sila. No, kaya nga sinasabi nung iba ano naman ngayon kung sumuporta kay BP Sara yung mga yan, bakit? Iglesia ni Cristo lang ba ang mga tao rin sa hindi? Sa totoo lang talaga, alam natin na ang Iglesia ni Cristo is napakalaking grupo niyan. Isa yan sa napakalaking grupo, kaya nga nililigawan ng mga politiko yan eh. Diba? Nililigawan yan. Ngayon, kung alam nilang maliit yan at walang maitutulong ang Iglesia ni Cristo sa political career nila, hindi nila liligawan yan. Pero alam naman natin na napakalaki ang INC. Talagang kapag pumili ang INC ng isang kandidato, sisiguraduhin naman nila na maayos ito. Talagang okay talaga. Kaya ito talaga nakakabilib yung Iglesia ni Cristo sa nagiging pananaw nila sa mga nangyayari ngayon. Pero in reality,
magalit talaga tayo. Pero natin to putang ina, we have to demand. Yeah. Naghihirap ka dahil sa mga magnanakaw sa Oo, gobyerno. dapat maparusa. Tandaan mo yan. Bawat bili mo, kaya nagmamahal ang bilihin mo dahil sa tax na pinapataw ng gobyerno para may mabulsa ito Oo. ng mga congressman. Tandaan nyo yan. Ayon, at ating natungayan ng video na nagbula kay Political PH TV at syempre natungayan natin ang boses at video na yan na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Banat Bay at syempre sa ganang mamamayan. Kayo po mga katunayan ng masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.